Magandang araw. Ito ang ARBC devotional from Genesis to Revelation. At ang passage na kukunin natin ngayong araw na ito ay ang 2 Kings chapter 4 o ikadalawang hari chapter 4. Pero ang magiging main focus lang natin ay yung verse 2 and 3. At babasahin ko ito sa ESV translation. And Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what have you in the house?" And she said, "Your servant has nothing in the house except a jar of oil." Then he said, "Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels, and not too few." Ang istorya o kasaysayan na ito ng balo ng widow at ni Elisha dito sa 2 Kings chapter 4 ay nagpapakita ng probidensya at provision ng Diyos sa mga oras ng matinding pangangailangan. Ang widow na ito, yung balo na ito ay nasa isang matinding sitwasyon ng pangangailangan sapagkat yung kanyang asawa na lingkod ng Diyos ay pumanaw na at imbis na siya ay iwan ng mana para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya ay ang iniwan ay mga utang at nakailangan siya ay ang magbayad. At sa kanyang distress, siya ay lumapit kay Elisha na isang lingkod ng Diyos para sa tulong. Ang pagkakautang ay isang common na problema throughout the ancient Near East na naglilid doon sa pagkaubos o pagkawala ng pangkabuhayan. Especially yung property, yung bahay, yung mga ari-arian, and ultimately even the freedom of the debtor. Yan ay common sa panahon nila. Ngunit makikita natin dito yung tugon ni Elisha ay napakaganda. He first asked what she has in her house. Tinanong niya kung ano yung meron. Meron siyang bagay sa kanilang tahanan. Ang sagot ng babae ay nothing except jar of oil. This small jar of oil ay makikita natin na parang seemingly insignificant, pero ito yung naging catalyst for a miraculous provision na ginamit ng Diyos. At through the servant of God, si Elisha, ay binigyan niya ng instruction na i-gather niya yung mga empty vessels at magsalin siya ng langis mula rito. And by faith, she obeys, and the oil multiplies, filling every vessel she had gathered. At dito ay sa pag-mirakulong ito, ay meron tayong mga ilang lessons na makikita. At nawa ay ang matutunan natin dito ay patuloy na magbigay sa atin ng hamon ng pagtitiwala sa Diyos ng probidensya. Una, makikita natin dito that God uses what we have. And often, na-overlook natin yung mga bagay na meron na tayo, what we have already possessed. Iniisip natin na napaka-insignificant na mga bagay nito para gamitin ng Diyos. Yet God frequently starts with this small and seemingly insignificant to demonstrate His power and provision. Kung alin yung maliit, kung alin yung walang, sa tingin natin ay parang walang halaga, madalas yan ay ang ginagamit ng Diyos. At dito ay makikita natin na ang aral na masusupungan natin dito ay reflect on what God has already placed in your hands. Alamin mo, mag-reflect ka kung ano yung mga bagay na inilagay na ng Diyos sa harapan mo, sa kamay mo, nasa paligid mo, at gamitin mo yon bilang resources, talents, and time for God's glory. Isang bagay yan na makikita natin na itinuturo sa atin ng 2 Kings chapter 4. Pangalawang bagay na mapapansin natin dito ay yung paghakbang sa pananampalataya. The widow's obedience in gathering vessels and pouring out her oil was an act of faith. Mapapansin natin dito na wala siyang tanong, hindi siya nagtanong bakit kailangan mag-gather. Kundi ang ginawa niya ay sumunod siya sa inutos ni Elisha. And God often asks us to step in faith. Madalas na ang gusto ng Diyos sa atin ay humakbang tayo sa pananampalatayang meron tayo bilang mga mananampalataya even when the outcome seems uncertain. It is our willingness to act that power is often revealed. Kung gusto nating maranasan ang pagkilos ng Diyos, kailangan mauna tayong humakbang na may pagtitiwala na gagawa siya sa kaparaan ng nais niya sa kabila na parang limitado at wala tayong nakikitang progreso.
At ang aral na makikita natin dito, obeying God when the outcome seems uncertain is a sign of growing faith in a certain God. Ito ay pagsunod. Bagamat hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap, pero ito ay tanda ng isang lumalagong pananampalataya sa tiyak na Diyos na tumutugon sa ating mga pangangailangan. So, maaaring ito ay isang desisyon, maaaring ito ay isang pagbabago ng direksyon, o maaaring ito ay isang utos na kailangan nating sundin sa usapin ng pananampalataya. Kaya hinahamon tayo dito na let us identify areas in our life where God is calling us to step out in faith. Alamin natin, hanapin natin bahagi ng buhay natin kung saan tayo tinatawag ng Diyos na humakbang na may pananampalataya. At isa pang bagay na makikita natin dito, that God cares about our individual needs. This miracle was not a public display but a private act showing God's care for an individual in need. Ito ay pampublikong, hindi lang ito pampublikong pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos, kundi pribadong pagpapalaganap na ang Diyos ay merong kamalayan sa mga pangangailangan ng individual na kanyang mga tao. It reminds us that God is intimately involved and concerned about the details of our lives. May pakialam siya sa bawat detalye ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Kaya dito pa lang makikita natin that we need to cherish the personal nature of our relationship with God. Kailangan nating pahalagahan, linangin yung ating personal na relasyon sa Diyos. Kailangan nating ilapit sa paanan niya yung ating mga pangangailangan, malaki man ito o maliit. Dalhin natin sa panalangin sapagkat alam natin na siya ay merong pakialam sa atin bilang mga tao niya. Si Matthew Henry ay may comment dito sa passage natin sa 2 Kings chapter 4. And sabi niya, Elisha's miracles were for use, not for show. This recorded here was an act of real charity, such also the miracles of Christ, not only great wonders, but great favors to those whom they were wrought. God magnifies His goodness with His power. So ito ay pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos, ng pabor ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. May pakialam siya sa bawat pangangailangan ng kanyang mga tao at ginagamit niyang madalas ay yung mga sa tingin natin ay mga walang halaga na nasa paligid lang natin. Kaya alamin natin yung mga bagay na kung saan pwedeng kumilos ang Diyos, pwedeng gamitin ng Diyos para sa pagbibigay ng kanyang mga probisyon sa lahat ng ating pangangailangan. Ngunit ang pinakamahalaga rito ay yung pagsunod natin ng may pagtitiwala at pananampalataya na kaya niyang gawin yung mga bagay na yon kung sa panahon na tayo ay nag-aalala, sa panahon na tayo ay parang wala ng pag-asa. Kaya sa pagtatapos natin, as we reflect on this story, let us be encouraged to trust God's provision, to use what we have for His glory, and to step up in faith, knowing that He is a God who cares for individual needs. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa maiksing istorya ng Balo at ni Elisha. Ito ay isang pagtuturo sa amin ng pagtitiwala sa iyong probisyon, ang iyong makapangyarihang pangunguna at pakikialam sa mga pangangailangan namin sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Gaya ng sinasabi mo sa iyong salita, alam mo ang detalye ng buhay, about buhay namin at bawat pangangailangan namin. Kaya dalangin namin na patuloy kami magtiwala, mahamon kami sa mga mirakulong ito na kaya niyong gawin ito, maging sa mga sitwasyon na kung saan ay parang sa tingin namin ay wala ng pag-asa. Salamat sa Panginoong Hesus na sa pamamagitan niya ay patuloy niya kami binibigyan ng kakayahan na manampalataya at umasa sa Diyos ng katiyakan. Maraming salamat po. Dalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen.